Nasa atin ang linya ngayon. Alright, si Prosecutor General Richard Fadulion sa napaka-importanting isyong pambayan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ay, magandang umaga, Manong Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. At magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig. Salamat po sa panahon. Sir, ito ho muna. Pwede ba natin maipaliwanag lang para lang ho maintindihan natin ito pong mga kasong isasampa laban sa mga sangkot sa flood control project scandal na ito? DOJ at saka ICI, ano ho ba ang inyo pong relasyon sa usapin po ng pagkakaso at ano ho ba ang mga maaari nyong gawin at maaaring gawin ng ICI sa isyong ito? Okay, ganito ba? Simulan po natin, Manong Ted, doon sa ICI, no? Ang jurisdiction po ng ICI, mag-conduct po ng investigation dito sa mga reported na mga flood control projects, na ghost projects, yung mga substandard projects, no? Sila po ay nangangalap ng ebidensya, nakikipag-usap sa mga testigo, at kung ano man ang magiging resulta ng kanilang findings, yan po ay ibibigay either sa ombudsman, kung yun na may jurisdiction, maaari din po itong ibigay sa Department of Justice. Ang Department of Justice naman po, katulong po ang National Bureau of Investigation, kahit na wala pa po binibigay sa amin o nire-refer ang ICI or let's say sabihin na natin ang Senado o ang Kongreso, maaari na po kami magsimulang mangalap ng ebidensya batay po sa sarili naming on our own initiative. Pwede na po kami mangalap ng ebidensya taking into consideration yung mga tips na nakuha natin during the previous Senate and congressional investigations. So sa amin po sa banda po ng DOJ, ang NBI po katulong po ang ating mga prosecutors ay tumitingin na po sa mga kasong maaring isampa. So kung ang tinatanong, anong posibleng kaso ito, we're talking about malversation of funds, possibly bribery, violation ng P019, 6713, violation ng NIRC, and so many other cases that can be filed po. Okay. So, maaaring sabihin po natin na the DOJ can stand alone, ibig sabihin po, no? Dito po sa pag-iimbestiga ninyo at paghahain po ng kaso, hindi nyo na kinakailangan pang dumaan sa ICI. Ano po? Ang ginagawa po namin as a matter of courtesy, Manong Ted, dahil sila po ang inatasan na mag-conduct ng investigation, kung ano man po yung nagiging resulta ng, let's say, investigation ginawa ng Department of Justice, iyan po ay aming binibigyan namin sila ng kopya for whatever appreciation they may have of it. Ganun din po. Out of courtesy, nagbibigay din po kami sa refer po kami sa Office of the Ombudsman kung sila po ang ahensya na may jurisdiction po doon sa mga kaso. Opo. Yeah. As a matter of courtesy, pero to answer my question, sir, kayo po talaga dito ang punong abala actually maging sa case build-up and then paghahain ng kaso at pati po yung prosecution eventually. Yes, sir. Okay. That is partly correct. Meron ho kasing mabagsak sa jurisdiction ng Department of Justice. Ito po yung tinatawag natin na kung mga kaso na cognizable ng Regional Trial Court, yan po ay amin. Pero meron po kasing mga kaso triable, no, cognizable ng Sandigan Bayan, ang maaaring mag-imbestiga po niyan at ang mag-prosecute ay ang Office of the Ombudsman unless atasan po nila ang department na hawakan po yung kaso at kami po ang mag-prosecute. Ayun, opo. So kumbaga po ang ombudsman pwede hong makipagtulungan sa DOJ para sa prosecution ng mga kaso na ihaharap po sa Sandigan Bayan. Again, para lang mas klaro, itong ICI po, attorney, itong ICI, in case na meron silang mga makalap na anuman pong mga ebidensya o makakatulong sa kaso, sila po naman din ay hindi ang siyang maghahain ng demanda mismo ng reklamo sa ombudsman, sa ombudsman o maging sa DOJ, kung hindi, lalabas po na magbibigay lang sila ng mga informasyon pero yung actual na magtutukoy kung meron ba hong probable cause o may basihan yung pagkakaso, mismong ombudsman na o kaya po DOJ, hindi sila.
tama po kayo doon, Manong Ted. Ayun, so klarong-klaro yan, ano ho. Sige, so ito na po, meron kayong statement po kahapon, kung tama po itong aking pagkakarinig, na meron na po kayong mga over 5 cases related dito po sa mga ghost flood control projects sa Bulacan. Ang inyo pong, ano po ito, nakalap na at ihahain po pa lang ninyo ito saan po? Ito po ay ito po ay 5 kaso patungkol dun sa First District ng Bulacan. This was ghost projects po ito, Manong Ted, no? At ito po ay kumbaga na-imbestigahan na po ng kinalap na po ang ebidensya dito ng NBI, in-evaluate na po ng Department of Justice ito. Pero minabuti po namin i-refer muna sa the Office of the Ombudsman dahil may issue po dito na maaring ang kaso ay cognizable po na Sandigan Bayan. So, patungkol po dun sa usapin na yon, pagkatapos ma-evaluate po ng Office of the Ombudsman at sa tingin nila, pwede nang ituloy ng Department of Justice, magsisimula na po yung tinatawag nating preliminary investigation. Okay, yung preliminary investigation, hindi pa natin alam kung sino ang gagawa nito. Ombudsman ba na prosecutors o kayo? Yes, sir. Kaya nga po ni-refer natin sa kanila dahil meron pong issue na kapag Sandigan Bayan cases po kasi, meron po tayong Office of the Special Prosecutor who handles the prosecution. Ang Department of Justice po, maaari pong i-deputize ng ating ombudsman para kami po ang mag-imbestiga at maaaring kami na rin po ang mag-prosecute. Opo. Sorry attorney, nagpapaturo lang po kami para mas maintindihan natin itong proseso kasi yung iba ho, nagmamadali, di ba, naiinip. Opo. So attorney, kailan po malalaman na talagang sigurado sa RTC ihahain ng kaso, hindi Sandigan Bayan? Meaning na hindi na kayo dadaan sa ombudsman. Anong mga pagkakataon po yun? Well, kapag meron ng exclusive jurisdiction ang Department of Justice, kung ang kaso po ay nag-i-involve ng isang opisyal, no, o mga opisyal na ang salary grade ay hindi aabot ng salary grade 27, ang offense po ay committed in relation to the performance of their functions. At pangatlo po, no, ito ay cognizable by the regional trial court. So yan po ay sa amin po yan exclusively. Okay? Ayun, ito mga kaso naman po ay cognizable ng Sandigan Bayan, no? Tapos ang penalty po nito ay medyo may kataasan. Salary grade 27 and above, then that's the time po na tawag nito. Ito po ay cognizable by the Sandigan Bayan. At isa pa ho, pinaka-importanting factor, kung meron po tayong sinasabing aligasyon na may danyos or damage to the government or damage to the government. In which case, mga flood control projects na ito, definitely may damage po to the government because funds na intended for certain projects were actually either malversed or given to whatever, kung kanino man. Ayun, klaro po yan. So, going back po dito sa 5 kaso no, na may kaugnayan dito po sa Ghost Flood Control Projects, may binabangkit kayo sa inyo pong statement na may yung pong mga opisyal ng DPWH sa district at mga contractors, no? Itong mga contractors na ito, are you at liberty to tell us kung sino-sino po ito? Well, I can mention, ito Manong Ted, itong 5 kaso na ito ay patungkol dun sa yung contractor na Sims, yung kay Sally Santos. So, dito po sa 5 kaso na ito, ang contractor pa lang po dito na identified is si Sally Santos. Okay? So, yung sa iba po, yan po ay kinakala pa po ang ebidensya at binibuild up lahat po ng mga kaso. Wala hong ini-spare na kahit na sinong mga contractor, lahat po sila ay tinitingnan po natin. Opo. Maliban po kasi sa inyo, itong sila Secretary Vince, if you recall, naghain na rin ng kaso sa ombudsman, di ba? Opo. Opo. Tama po kayo diyan. Yun ho ba'y iba o pareho lang po nitong inyong isinampang kaso? Mukhang magkaiba po siya kasi marami po. Po. There are about 400 plus projects, ghost projects sa Bulacan pa lang. Opo. So, hindi po kaya rin po
yan po isang dahilan na parang ginagawa natin ang central repository ay ang Office of the Ombudsman. Mm-mm. Kasi sa kanila po dinadala yung mga kaso. Mm-mm. At least they will be able to sort it out, sift through it. Kung halimbawa pareho, Mm-mm. di ba, Mm-mm. malalaman natin kaagad. Pero kung Mm-mm. halimbawa magkaiba yan, then it can proceed independently of each other. Okay. Dito po sa 5 kaso na hawak po ninyo na inyo na nga po na i-turn over, dito po ba Opo. meron na pong kasama na mga mambabatas? Wala pa po. Ito po ay, base sa nakuhang informasyon, Mm-mm. ito po kasi covered dito is yung mga transactions na exclusively falling within the jurisdiction lamang ng District Engineering Office. So, ito po ay usapin doon sa yung mga lisensyang hinihiram galing sa mga contractor. Mm-mm. Pagkatapos pinalalabas na may proyekto, pero pagkatapos makolekta, pag tinignan mo, wala naman talagang proyekto na ginawa. Ayun, opo. Sige po, kasi nga, alam niyo ho, I'm sure you understand, di ba? Ito pong ng iba, no? Pagiging so anxious about sino ba mga mahaharap na mga involved dito na nandoon sa lehislatura. So, ito pong una pang nabanggit noong pong September 26 ni dating Secretary Boying Rimulya, na ika niya, ang DOJ po, katulong ang NBI, ay nagkakaroon ng case build-up kasama po ang National Prosecution Service dito ho sa mga nabanggit na po ng mga pangalan ng mga mambabatas doon sa mga pagdinig ng Senado at ng Lower House. Ito pong mga pangalan na ito, itong Saldico, Escudero, Villanueva, Jinggoy et al. Ano po ang progress dito kung meron man po, sir? Well, sa ngayon, tama po kayo doon. Totoo yung sinabi ni former Secretary Boying Rimulya na nangangalap ng ebidensya. So, may mga kinakausap po na mga testigo. Alam naman po ng lahat na marami po ang nag-aalok ng kanilang serbisyo para maging state witness, kung tawagin. No? Pero apart from that, I really cannot disclose as of this time the progress of the investigation being conducted by NBI. Suffice it to say that it's been continuous. It's just that ang naintindihan ko po yung galit, yung anxiousness ng ating mga kababayan. Pero hindi po kasi ganun kadali na kapag mayroong binanggit na pangalan, dali na natin kaagad sa kulungan o sampahan ng kaso. Kailangan po kita po natin yung tinatawag nating ebidensya or paper trail that will lead to these people. Opo. Hindi po mahalaga na hindi po ibig sabihin na dahil may nabanggit na mga pangalan, agad-agad masasampahan ng kaso. Iba po ang panuntunan pagdating sa husgado, iba po ang panuntunan tungkol dun sa reporting na lumalabas sa media na ito yung lumabas na mga pangalan. Pagdating sa husgado, magiging mas mahigpit po sila. So kailangan po magiging pusi ang ating investigation para nang sa gayon, pag dumating sa husgado, tiyak po tayo na kung sino ang sasampahan, makukuha na po natin yung conviction. Opo, ibig sabihin po kasi po dito mga kasong kriminal po ito, yung quantum of evidence na hihingiin po ng husgado, proof beyond reasonable doubt. Ano po? Tama po kayo doon, Manong Ted. Tama po kayo doon. Oo, sa pagganon ho, importante po talaga dito, matibay yung ebidensya. Otherwise, mapapawalang sala agad-agad ang mga aakusahan dito. Para klaro, ano po? Tama po kayo doon. At para mas lalong maintindihan ng mga kababayan natin, kahit nakatiting na pagdududa, yan po ay tinitingnan in favor of the accused. Opo. Dahil nga po ang sinasabi, proof beyond reasonable doubt, ang ibig sabihin naman po doon, higit pa sa ng pagdududa na ang taong sinasakdal mo ay ang taong gumawa ng kasalanan. Okay. So kung babalikan po natin itong mga affidavit, yun ho bang affidavit nitong si Henry Alcantara? Yung affidavit na kanyang binasa in the Senate, yung pong affidavit nitong si Bryce Hernandez, affidavit nito pong nitong si dating Yusek Bernardo at ng mga Diskaya, tinanggap na ho ba ito ng DOJ? Ano po ang development po sa mga affidavit na ito? Ganito po, Manong Ted. Meron po silang mga affidavit na binasa at isinumite noon sa Senado. Pero sila po ay nirekomenda
pinag-aaralan ang posibilidad na gamitin silang testigo o state witness kung tawagin. So, nangangahulugan po dyan na hindi po magre-rely ang Department of Justice doon sa rekomendasyon lamang ng kung sino man o ng kung anumang ahensya na sila ay gamiting state witness. Meron po kaming ginagawang evaluation dyan sa aming Witness Protection Program para tingnan kumpleto na ba itong mga nakalahad dito sa iyong salaysay. Ito ba ay mas suportahan ng ebidensya? Kasi ano po ang saysay nang ikaw ay magbanggit ng 100 pangalan ng mga tao kung hindi mo naman yan maibibigay ang tinatawag nating patunay sa kanilang involvement, no? Marami pong detalye na kailangan po diyan. So there will definitely be supplemental affidavits because this will go into the details now of whatever it is that they first brought out during the Senate or the congressional or the House investigation. So tinatanong niyo po ano na po nagiging development. Patuloy po na nakikipag-usap ang Department of Justice sa kanila at sa kanilang mga abogado, no? Sinasabi po namin na ito po ay hindi pa ito dahil may submission kayong affidavit itanggap na. Opo. No? Opo. Kailangan po ito suportahan natin at may yung detalye nito ay kailangan ninyong maibigay. Otherwise, there is nothing for us to evaluate. We cannot rely solely on yung kwento lang dahil sa ang kapalit po niyan, Manong Ted, kung halimbawang kukunin state witness, wala pong criminal liability yan eh. So, kailangan po talaga pag-ingatan mabuti bago tayo mamili ng kung sino man na gagamitin nating state witness. Opo. Sige po. So, ganito po, para mas malinaw po ang lahat ng ating diskusyon dito po sa mga naglahad ng kanilang storya sa Senado o sa lower house and then may affidavit na sila. Halimbawa lang po, no, ito pong si Yusek Bernardo, meron siyang sinasabing personal knowledge as in siya mismo nakaharap ng taong yon at nag-abot nitong ganitong kalaking pera. Itong isa naman, sinasabing ako mismo naghatid ng pera sa taong ito. So yun po, personal knowledge. Ngayon, kayo po sa DOJ, ano po ang gusto pa ho ninyong malaman dyan nang masiguro at magamit itong testimonyang ito para doon sa mga binabanggit po ng mga proponents na talagang tumanggap ng pera? Paano po kaya yun? Just as an example. Okay. By way of example po, mentioning na you have personal knowledge that you delivered money, it's not sufficient enough. Kailangan ibigay natin yung detalye dyan. Kailan nangyari yan? Saan nangyari yan? Paano nangyari yan? Patungkol yan sa kung anong proyekto? Ano ang pinag-usapan ninyo? Saan nagsimula yung pag-uusap na yan? Saan diniliver ang pera? Paano? Marami hong detalye. So marami. In the form of cash, in the form of check. All of these details are not in the affidavit. So yan po yung sinasabi natin na dapat klaro tayo sa mga pagbibigay ng suporta doon sa ating mga aligasyon. Opo, yun po yun. Yun po ang hinahanap natin. Ang hindi ko ibig sabihin na nagbigay ng affidavit, right there and then, makakapag-decide ang department, tanggap ka na. Kasi, tingnan niyo po, Manong Ted, marami po itong transaksyon na ito. Hindi naman po ito iisa lang. Hindi po basta-basta makakapagbigay department ng tinatawag nating blanket immunity for all of these cases. Opo. Pero pwede ho naman din sigurong magkaroon po ng ikangay bargaining ang isang dating district engineer o dating USEC na hindi man ako maging state witness, mabawas-bawasan lang yung kaso ko na kakaharapin pero lubos ako makikipagtulungan sa mga detalye na hinihingi ninyo. Pwede pong gano'n, Manong Ted. Pwede pong gano'n. Meron pong iba na nagpahiwatig na kami, inaamin naman namin na kami may pagkakasala dito. No? Pero alam nyo, iba ho yan, Manong Ted, hanggat hindi ho na ilalagay sa black and white. Opo. At yan po ang pagbabasihan ng Memorandum of Agreement kung tatanggapin man na state witness. Opo. Yung nga po. So ngayon po, Sec, para nga po mas klaro din, halimbawa, nagsabi na naghahatid ako ng kahon-kahon o mali-maletang pera dito sa hotel condominium nitong si Zaldico. Opo, yung mga ganong kwento pa lamang, sa totoo lang, wala pa ho talagang wala pa ho talagang basihan para agad na kasuhan si Zaldico
ano po sa hukuman o sa Sandigan Bayan, dahil nga sa hindi ho tatayo yun na mag-isa na kwento lang, ganun po yun. Yes, sir. Yes, sir. Tama po yan. Kayo na po nagbanggit kanina, Manong Ted. Ang quantum of evidence pagdating sa husgado ay proof beyond reasonable doubt. Kapag tayo po ay naglakad at nagturo, let's say for example, ang isang testigo, ako nag-attend ng pair, hindi po dyan natatapos ang usapin. Opo. Pagdating po sa cross-examination, uusisain lahat ng detalye patungkol dyan. If only to ascertain yung credibility ng tao na nagsalahad ng impormasyon. Opo. So, mas maigi na po yun na mas maaga, alam natin, para nang sa ganun, kung anumang pagtatanong ang gagawin sa husgado, ay kayang sagutin ng testigo. Opo. Hindi yung maglalahad ka for media purposes and then pagdating sa totoong labanan, hindi mo na kayang panindigan ang iyong mga sinasabi. Opo, ito pong mga nag-testify po sa open public hearing, halimbawa po si Yusek Bernardo, napaka-importante po ng kanya ditong statement kasi nga siya mismo ang isa sa mga main characters dito eh. So, sa ngayon po ba, attorney, gaano ho mahigpit ang inyong ugnayan na hindi siya magbabago ng kwento? Na hindi niya babaguhin ang kanyang affidavit kasi kung ngayon po'y kumakausap na sa kanya na dati niyang isinangkot, bukas makalawa, ang taong bayan talaga magiging frustrated kasi nga may inaasahan tayo na makakasuhan dito na mas matataas na mga opisyal. Ano ho ang inyong ugnayan po sa ganito pong mga naging testigo po in the Senate or in the lower house at ngayon nga dapat maging testigo ng Estado, hindi man po sila maging state witness? Okay, ganito po, Manong Ted, no? Totoo yung sinabi ninyo na maaring dahil dun sa kanilang mga inilahad, bukas makalawa may makipag-usap para sa matas. Kaya nga po sinisiguro natin na kung halimbawang sila, bago sila sabihin natin, kunin, no? O gamitin as witnesses, siguraduhin natin na wala tayong tinatawag na retraction later on. Kaya hindi po tayo pwedeng mag-rely, Manong Ted, doon sa isang testimonya na walang supporting evidence. Kasi if you rely solely on the statement, pagkatapos yan magbago ang isip, wala ka ng kaso na mapagbabasihan doon sa kanyang salaysay. At yan tamang po ay makukuha natin kung nailagay natin yan in black and white, meron na siyang salaysay doon na sinasabi na ito ang detalye nung lahat nung transaction ko kung kanino man, whether it is a senator, whether it is a congressman, kung yan po ay nakalahad doon at kung yan ay nagkasundo ang department at siya ng memorandum of agreement na siya ay titistigo, siya ay bibigyan ng immunity for that particular case, Opo. mas matibay po tayo. Mas matibay po tayo doon. Opo. They're being given protective custody right now by the WPSB for their safety. Pero liliwanagin ko po, ito po ay during the legislative inquiry, duration of the legislative inquiry, and while they are talking to the department, trying to pursue yung kailang application for state witness. But this is not yet the immunity that we're asking for. Opo. If you're at liberty to tell us, attorney, ano ang kasalukuyang estado nitong si Yusek Bernardo as far as DOJ is concerned on the issue of protective security na manggagaling not from the Senate but from the state? Well, malinaw po na ipinaliwanag namin sa kanya yan nung huling pag-uusap namin. This was roughly about 2 weeks ago po. And inilahad namin, no? Tinanong namin kung ano expectation niya, sinabi din namin kung ano expectations ng Department of Justice. Para malinaw ho lahat. Alam po nila na yung tinatawag na yung blanket authority or blanket immunity na hinihingi ay medyo may kahirapang ibigay. Lalong-lalo pa kung halimbawa pong hindi naman po natin nalalaman kung kumpleto na yung binibigay ng kwento. Kasi kung pagbabasihan mo lang Manong Ted yung mga salaysay, maraming kulang. No? Maraming kulang. Maraming butas. Maraming butas. Hindi ko nga, for media appreciation, di ba, kapag nagbanggit ka ng pangalan, lahat ay nagugulantang na iniisip ko, kasama ito. Pero para po sa amin, hindi lang po namin tinitingnan yung pangalan. We have to go into specifics. We have to go into more details to find out if
what the witness is saying is true and if the witness is credible. Okay. And the witness is holding back, meaning itong witness na ito, di ba, meron siyang binabanggit na mga pangalan o mga opisyal pero parang pinipili lang niya kung sino ang kanyang idadawit. Tama po kayo sa inyong obserbasyon, Manong Ted. Yung tinatawag nating selective selective memory when it comes to transactions, selective memory as to the personality, selective memory as to the amount na tinanggap ng kung sino. These are all badges of na kailangan you have to be very careful in weighing the evidence. You cannot accept everything that they give you hook, line, and sinker. Kailangan you have to sift through it very carefully because when the time comes, and ang totoong labanan niyan ay susado, kailangan po tumayo o tumindig yung kanilang sinasabi kontra doon sa depensa na i-erase ng kalaban. Opo. Ito pong Henry Alcantara, Bryce Hernandez, yung JP Mendoza, itong si Sims, itong si Yusek Bernardo, o maging ang mga Diskaya, sa ngayon po, hindi pa talaga nag-tell all ang mga ito o sa kanila po meron na ho nag-tell all as in wala na ho talagang itinatago at wala na ho kinukuble. Opo. Alam niyo, Manong Ted, pag sinabing tell all, relative po yan. Tell all from whose perspective. Kasi madali masabi kung na lahat o hindi pa. Sa tingin namin, may mga nagsasabi ng totoo pero hindi pa po nilalahad-lahat. Okay. Hindi pa nilalahad-lahat ng kailangang malaman. Kasi kapag inuusisa mo na at inaalam mo na yung detalye, walang maibigay o nahihirapang ibigay yung informasyon na yon. So, pagka tinanong mo naman yung patungkol dun sa mga tao, minsan merong hindi naman ako nakipag-usap dyan. Opo. Siyempre, kailangan po tayong maging mas maingat sa pagkuha ng o pag-evaluate ng ebidensya. Lalong-lalo na kung medyo tigil sa pagbibigay ng impormasyon. Opo. Sige po. So, sa ngayon po, sir, itong mga Diskaya na nagsabi na hindi makikipagtulungan sa ICI, ganun din po ito sa inyo. So, ngayon, ano po ang effect nito sa mga inyo pong inihahandang kaso laban sa mag-asawang ito? Well, first, sagutin ko yung tanong ninyo po, Manong Ted. Is it the same effect dahil sa nagsabi sila na hindi na sila mag-cooperate sa ICI, ganun din po sa Department of Justice. Hindi po namin alam kung ganun din po ang kanilang magiging track pagdating sa nagipag-usap sa department. Pero sa huling pagkakaalam ko po, kausap ko po yung kanilang abogado about a week ago. Ang sabi po sa amin kami po ay maglalabas na ng kanilang maglalabas na daw po sila ng salaysay where they will tell all. Now, whether that is telling all or not is for us to determine, that is for us to evaluate. We have to just see it yet, we just have to hold it yet. Now, kung dumating po tayo dun sa punto na sila po ay sasabihin nila, katulad ng sa ICI, hindi na rin kami mag-cooperate sa inyo kung hindi nyo kami bibigyan ng immunity. Ang sasabihin ko lang po, Manong Ted, ay simple. Hindi po sila in a position to make any demands at this time. Marami pong mga kaso na maaaring tumayo, kaya nga po, even independent of whatever they're saying, there are investigations are ongoing as far as they're concerned in projects where everybody, not only the Diskayas, but where everybody is involved. So, akin hindi po pwedeng gamitin pananakot o kondisyon na kung hindi nyo kami bibigyan ng immunity, ay hindi ko kami magsasalita. Baliktad ho, bago kayo bigyan ng immunity, titingnan ho muna kung kayo ba ay karapat-dapat sa testigo. At siyempre merong ilang mga conditions yan na maaaring i-impose sa inyong agreement with the Witness Protection Program. Pero I don't think na it will stop the department or the NBI from conducting its investigation just because they are not cooperating anymore. Okay. Ito pong si Henry Alcantara at si Yusek Bernardo na mga nagbanggit nga po ng mga senador sa kanila pong mga testimonya. Ano po
meron ba kayong as in dito ugnayan po na para hindi na po sila magbago ng statement as in makipagtulungan talaga? Kasi po kapag itong dalawang ito ay bumaligtad kasi sila ang sinasabing may mga personal knowledge o kaya magbago ng statement, definitely po mas mahihirapan kayo at magbibigay po ng frustration sa mga mamamayan. Totoo po yun. Ito po, as much as possible, ang ginagawa po natin, we're gathering evidence independent of what these people are saying. Okay. Independent of the statements of Sara or Bernardo. Bakit po? Kasi yan na nga po yung isang pangamba. What if they recant later on? What if they recant? So, ang instruction po natin sa NBI at sa ating mga prosecutors, tingnan po natin yung ebidensya where it leads based on our own gathering, no, based on our own witness, not necessarily the witnesses who are applying for state witness status. Pero alam din naman po natin kasi yung complication ng kaso that these people are possible links to whoever it is na pinagbigyan, pera o nung humingi ng pera. Kino-consider po natin yung value nila. Kung kaya nga po tayo nakikipag-usap sa kanila. Ang sinasabi nga po natin sa kanila kasi ito hindi naman po ito isang kaso lang na dinidevelop natin. Sa dami po ng proyekto rito, there are so many cases, there are so many projects, and there are just as many cases, if not more, than the projects that have already been considered ghost or substandard projects. Opo. Sige po. So ngayon, attorney, alam po namin kung gaano kahirap itong kasong ito na inyo pong ngayon talaga naman pong sinusuri, pinag-aaralan, and eventually nga po hopefully maisampa po sa Sandigan Bayan. Pero sa usapin po ng public trust na talagang may ginagawa ang Estado para man lamang at least maka-recover tayo doon sa ill-gotten wealth ng mga opisyal ng gobyerno dito and eventually nga po yung filing na of the corresponding criminal cases. Ngayon ho ba sa panig po ng Estado, meron na pong nagtatrabaho para itong mga isinasangkot ditong public officials, gaya po ng mga legislators, ay humarap sa Law of Forfeiture of Ill-Gotten Wealth o Republic Act 1379 na isa pong kasong sibil at sinasabi ng iba na pwedeng daan na mas madali para po ngayon ma-establish na po na talagang may mga nakaw na yaman ng mga taong ito at magiging paraan po para magkaroon po ng recovery of forfeiture? Ay, meron na po, Manong Ted. Apart from the Department of Justice, I think the AMLC, the Anti-Money Laundering Council, is doing its financial investigation. The BIR has already filed cases for tax evasion as against, I think, the Discayas in this particular case. And then, ongoing po yan. Lahat po yan, sabay-sabay po yan na inaaral at binibuild up yung mga kaso for possible forfeiture. Yung pati nga po yung sa insurance. Tinitingnan natin yung angulo na yun, insurance ng mga contractor, hinahabol din po yan because nakikita po natin yung pangangailangan na hindi lamang siguro makita ng taong bayan na merong mga kasong umuusad o gumagalaw, ang tanong dyan, paano po yung perang nakuha? No? Opo. So, there are efforts already to do that. And in fact, Manong Ted, isa nga po yun sa naging usapin dyan sa pagkukonsidera ng state witness. Ay yung tinatawag po natin pagsasauli o yung restitution. Kasi medyo hindi naman yata tama talaga tingnan sa mata ng kahit na sino na ikaw ay mapapawalang sala sa kaso pagkatapos yung perang iyong nakuha may tatago mo at magagastos mo later on. So, even in the application, that is also being considered. We are already telling the prospective or the applicant, kailangan po mag-soli ito. Kailangan po mag-soli ito. And there are some of them, surprisingly, who are saying na wala pong problema pagdating sa restitution. Meron naman pong iba na talagang walang naririnig pagka-restitution ng pinag-uusapan. Opo. Iba ho kasi yung restitution at saka yung forfeiture. Pero balikan ko lang ito, attorney. Yung sole gen ho ba katuwang niyo ho ngayon? Kasi ito pong sinasabi ko na law of forfeiture of ill-gotten wealth, ang hinihingi lang po dito na quantum of evidence, as you know, is only prima facie, no? Sa ngayon po kasi, kita na naman yung pamumuhay ng iba
Oo, yung kanilang mga assets, lantaran po no, yung pagiging garbo and malamang wala yan sa mga SALN nila o sa kanilang binabayarang buwis. Kasi kung magkaroon po dito ng failure to prosecute all of these high government ranking officials na ito, pero kung uusad po naman tong kasong sibil at the same time, baka po kahit papaano humupa ang damdamin ng mga kababayan natin. Meron po ba talaga tumatrabaho po dito para po sa forfeiture case? Meron po, Manong Ted. Okay. Kasama po namin, katulong po natin ng katulong po natin ng Office of the Solicitor General in working out all of these procedure cases. Kaya lang po, hindi naman po kasi yan na every move that is being done insofar as trying to go after yung kanilang mga nakuhang pera, ilalahad po natin, no? Ilalahad po natin sa publiko agad-agad. Tama. Kasi ayaw din naman po natin ma-preempt yung investigation na ginagawa at yung mga kasong isasampa. If we bring that out, that will be practically Yes. para binibigay mo yung ebidensya sa kabila. Opo, yes sir, Diba? yes. Na pwede We bang- understand, we understand. Ang atin lang po, okay, so meron po, hindi na ho tayo hingin ng detalye kasi nga, baka po gumawa ng mga hakbang yung mga dapat ho ditong makasuhan o kaya po'y makuhanan po ng mga nakaw na yaman, gumawa ng mga kaparaanan. Unawaan po namin yan, attorney. O sige po. So, sir, ito pong inyo sinasabi na 5 cases, dito po sa Bulacan lamang, we will expect Opo. we will expect more to come in the by next week po or in the days to come. In the days to come, Manong Ted, we are working almost 24/7 just to make sure that the cases that can be filed already, we can file it. If we are given the go signal to start the PI, we will start the PI and we will finish it well within the period that is given to us. At the same time, no, ang siguro ano lang natin sa taong bayan is that everything is being done in order to make sure that those who are accountable are made accountable. And apart from that, the return, no, or the forfeiture of whatever assets, no, that were taken from government, that it can be put to good use. Opo. And kasi po, alam nyo, attorney, napakaganda po nitong ating panayam ngayon na mas nauunawaan na po namin ng mga nakikinig kung bakit po hindi nagmamadali, kung bakit po matindi ang pag-aaral, pakikipag-usap sa mga posibleng testigo, kasi nga baka kinalaunan, mapunta lang po sa wala ito at lalo pong magkaroon ng frustration po ang ating mga kababayan, attorney. Opo, Manong Ted, hayaan niyo po sana ako na kumbaga magbigay lang po ng konting parang siguro ho, paalala lang ho. Madali po ang magbigay ng kahit na anong aligasyon sa kahit na anong tribunal, whether it's in the House, in the Senate, or the ICI. Madali po magbigay ng pahayag, magbanggit ng pangalan. Pero yan po ay hindi magiging sapat kung ito po hindi natin maita-translate o mai-convert sa ebidensya. Kung ito po ay hindi natin susuriing mabuti at agaran tayo magsampa ng kaso. Okay, it will make people happy. It will probably make them feel good na may nasampo ng kaso. Pero ano po ang kwenta ng kaso na yun kung ito po hindi pinag-aralan? At sa kalaunan, ito po ay magresulta lamang sa isang dismissal. Di lalo lang po natin parang sinaktan lalo yung sugat na bukas para hindi naghihilom. So, ang akin po ito, tulad po ng sinabi ng Pangulo, mas maigi na po yung we take 2 steps backwards to try and evaluate the evidence so that we will be able to move 3, 4, 5 steps forward. Mas mainam na po na tayo po ay sigurado sa ating ebidensya, tayo po ay sigurado doon sa ating mga kasong isasampa, bago po tayo magsampa. Kaysa daliin po natin ito para lamang po i-appease ang mga nagagalit na tao. Alam ko po, may dahilan po para magalit, may dahilan po para sila po magkaroon ng agam-agam. Pero umasa lang po kayo, meron na po tayong ginagawa para ito po ay maibsan. Meron po tayong ginagawa para ito po ay mai-address, no? At madala sa husgado ang mga taong dapat managot. Opo. Pahabol daw po lamang si Orly Gutesa ho ba nagpunta sa inyo? Hindi po, Manong Ted, hindi po nagpunta si Orly Gutesa sa amin. Opo. Okay. So wala po ni ha, ni ho, walang paramdam? Wala po. Sa pagkakaalam ko po, Manong Ted,
Tuesday this week, wala pa po ako naririnig na nagpunta si Gutesa. Opo, yung kanyang affidavit ho ba ay nasa sa inyo at magagamit ninyo? We have a copy of his affidavit, pero tulad po ng sinabi ko kanina, Okay. kung ano yung nakalahad doon, kung ano man ho yung nakalahad doon sa affidavit na yon, kailangan po yung Opo. dumaan po sa masusing scrutiny Opo. bago natin may konsidera. Okay. Yan, no. May mga nagtanong lang po kasi dito. Sige po, so loud and clear, attorney, ha, yung inyo pong panawagan na iyan. At kami nga po'y lubos na nagagalak, attorney Padulyon, sa inyo pong pagpapaunlak sa panayam na ito para po sa klarong informasyon at yung pong expectation po ng ating mga kababayan ay mailatag po natin sa tama. Salamat po, attorney. Maraming salamat din po, Manong Ted, sa pagkakataon at magandang umaga po sa lahat ng inyong tagapanood at tagapakinig. Salamat na marami. Attorney Richard Padulyon. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!